Ako ay andito ngayon sa harapan niyo at magbibigay ng kaalaman patungkol sa lukata. Kung ano ba ang kahulugan ng lukata. Bago ang lahat ay magpakilala muna ako doon sa hindi nakakilala sa akin. Ako pala si Bro Pahad na magbibigay ng paksa o kaya ay kaalaman patungkol sa lukata. Okay? So ating umpisahan ngayon. Ang lukata ay ito ay isang bagay o kaya katawagan sa Arabic na lukata at ang ibig sabihin nito sa luga, ibig sabihin sa literal na salita o kaya ay words to words, no? Ay isang bagay na napulot, ibig sabihin nadampot mo o kaya nakuha mo, ibig sabihin ay nakuha mula sa lupa, nakuha sa lupa. Ibig sabihin bagay siya na napulot mo mula sa lupa. Okay? Kahit anong bagay na napulot mo basta nasa lupa ay tinatawag siya na isang lukata. Sa estila naman ito ay ang kahulugan niya ay ito ay ang kayamanan. Kayamanan o isang bagay na iginagalang. Kayamanan na iginagalang. Anong ibig sabihin ng iginagalang? Sa Islam o kaya sa panampalatayang Islam. Ibig sabihin, ang iginagalang, ibig sabihin, meron siyang halaga. Kaya meron siyang value. Na ibig sabihin, pag may value, ibig sabihin, halal o kaya ay nakabuti, mabuti para sa nananampalataya, no? So, ano naman ang ibig sabihin ng hindi iginagalang, walang mga value? Ang ibig sabihin ay yung mga walang halaga, halimbawa, gitar o kaya yung ginagamit sa tugtugin o kaya sa kung anong halimbawa inumin, no? So hindi dito nabibilong sa iginagalang. Na natagpuan sa isang hindi pag-aari na lugar. So ibig sabihin, yung mga lugar na halimbawa nasa lugar ng public, nasa lugar na daanan na hindi sa loob ng bahay. Hindi sa loob ng bahay. Walang marka at hindi alam ng taong nakahanap nito kung sino ang may karapatan nito. So ibig sabihin, walang marka, walang makikitang palatandaan, wala kang makikita na kung kanino ito. Okay? Pero hindi ibig sabihin lahat na lukata na nasa daanan ay maaari nating matawag siyang lukata. Halimbawa, lumabas kayo sa kalsada at naglalakad kayo doon, no? Halimbawa, nakakita tayo ng isang wallet, puno ng pera, tapos pagbukas mo, mayroong civil ID, nakikita natin yung pangalan. Anong tawag noon? Lukata? Matatawag ba natin siyang lukata? Dahil dito ang sinasabi niya ay walang marka, dapat walang marka. So ang wallet na nakita natin na mayroon siyang civil ID, ibig sabihin hindi siya matatawag na lukata dahil alam na natin kung sino ang nagmamay-ari nito. Malinaw, di ba? Na hindi alam ng taong naghanap nito kung sino ang may karapatan nito. So ngayon, papakita ko sa inyo itong bagay na yan. Halimbawa ganito, sa isang daanan, nakahanap ng pera, no? O kaya gold, silver ang nahanap natin at nakikita natin halimbawa sa lugar sa plaza o kaya sa daanan, no? Makikita natin sa mga lugar na yan, ayan ay isang tinatawag na lukata. Halimbawa, may isang bagay na umakyat ka sa puno o kaya ay kinuha mo doon. Ito ba isang lukata na doon pinulot? Hindi mo siya matatawag na lukata. Dahil kagaya ng sinabi noon, ay napupulot mula sa lupa, walang bakas at walang nakakaalam patungkol ito. Kasi pagka inakyat mo naman, nawala na doon sa ibig niyang sabihin. Okay? Ngayon, natapos na tayo dito sa pera, sa gold, at saka silver. Paano naman pagka dito tayo sa hayop? Paano naman pagka hayop? Na isinalaysay ng mga ulama patungkol sa na itanong din sa Propeta Muhammad SAW patungkol sa hayop na ang hayop, halimbawa, pagka kamilyo naman, ay kung ito naman ay malakas, marunong naman siya makipaglaban, halimbawa may siyang mga kalaban na mga hayop, kaya naman niyang kumain mag-isa. So ibig sabihin, pwede mo nang hindi gawin siyang lukata, pabayaan mo na lang siya. Kaya naman niya.
no? Ngayon, pero kung yung malaki na yan at gumagala doon sa maraming tao, halimbawa sa syudad, at nakikita mong nakapinsala sa mga tao, ay kailangan mong gawin siyang lukata. Kasi nakapinsala na siya eh. Kailangan mo siyang kunin at gawin mo siyang lukata. Ngayon, ang tanong natin, ito halimbawa maliit, no? Maliit na kambing. Walang lakas, mahina siya, no? Kailangan mo siyang kunin, no? Kunin natin, kasi wala kang time dyan. Wala kang time mag-alaga. Wala kang time magpakain. Walang mga damo doon para kainan ng kambing. Ano naman ang gagawin natin para dito? Ha? I-advance ko lang ito, pero yung topic natin doon sa pangalawa kong i-advance ko lang para tuloy-tuloy tayo. Hindi ko na babalikan ito para tuloy-tuloy tayo sa sunod ko na discussion. I-advance ko lang ito kung paano natin gagawa ng solusyon dahil darating din tayo doon sa papaliwanag ko sa inyo. Yung kambing na ito, halimbawa, yung kambing na ito ay dahil wala siyang lakas, wala kang time, pwede siya itong ibenta. Ha? Ibenta at gagawin nating pera. Ibenta at gagawin nating pera. Ha? Sa isang araw, maintindihan na natin, papatuloy ko sa sunod na video. Ha? Papakita ko sa inyo. Ano naman ang gagawin natin dito? Halimbawa, nakakita tayo ng ganitong mga bagay, anong solusyon, anong gagawin natin para dito? Pag may nakikita tayo, paano natin siya hanapan ng paraan? Ganyan na lang ba? Diyan na lang nakikita mo na? Ito ang solusyon. No? Ang sinalaysay ni Zaid bin Khalid, kalugdan nawa siya ng Allah, na itinanong sa propeta, si Propeta Muhammad SAW, na isang araw, may nagtatanong, itinanong kay propeta patungkol sa lukata. Sinabi ng propeta, alamin mo ang nilagyan nito at ang tali nito. I'arif wika'aha wa ifa saha. Okay? Ang ibig sabihin, dahil noong unang kapanahunan ng propeta Muhammad SAW, kapanahunan ng propeta Muhammad SAW, ay mahilig sila sa mga tali. No? Halimbawa, ganitong tali, merong brown, merong ganyan. Ang nilagyan, halimbawa, ganyan nilagyan, at ang tali, ganito ang tali. No? Matandaan natin, mga matatanda noon, makikita natin na, kahit ngayon siguro, makikita natin yung mga ulumang matatanda na, no? Merong mga tali-tali, nilagay nito kung saan-saan. At may kanya-kanyang palatandaan sila noon. Mahilig, no? Bawat pamilya, meron silang kanya-kanyang palatandaan. So, kaya sinasabi, nabanggit ng propeta na alamin ang nilagyan at ang tali nito. Pero hindi ibig sabihin na doon lang tayo. Halimbawa, kung karton naman nakikita mo, box. So, alamin, dito pa rin tayo sa I'arif wika'aha, doon pa rin, alamin pa rin natin. Hindi lang ibig sabihin, ito lang susundan natin. So, pangkalahatan na siya. No? Pagkatapos, ipaalam sa loob ng 1 taon. Ha? Ipaalam natin sa loob ng 1 taon. At kung hindi mo malaman, ay gastusin mo ito at maging wadi'a sa iyo. Ha? Ano ibig sabihin ng wadi'a? Sa ating natalakay noon, wadi'a ay parang iniwanan na sa iyo. Ha? Pinag-iwanan na sa iyo. Ibig sabihin, tungkulin na sa iyo, pagka iniwanan na sa iyo, ibig sabihin, hindi pa rin sa iyo yan. Ibig sabihin, pagdating ng araw, kukunin ng tao yan. Kukunin ng may-ari kung sino yung nag-iwan sa iyo. At kung dumating ang taong naghahanap nito, 1 araw ay ibigay mo ito sa kanya. Na, tingnan natin. So, ibig sabihin, pinag-iwanan na sa iyo, pagkatapos pag dumating ang tao, maghahanap nito, 1 araw ay ibalik. Kailangan ibalik. So dito, papasok ang tinalakay ko kanina na kambing, halimbawa yung kambing, dahil yung kambing na yon walang lakas, na wala siyang lakas, ay kailangan nating ibinta. No? Ibinta natin, at yung halaga noong binta ng kambing, yung pira na yon, pagdating ng may-ari, sa isang araw na bumalik siya,
yun ang dapat nating ibigay. Kung magkano binta, ngayon meron naman tayong mga cellphone, madali na lang sa atin, videohin na lang, tapos ipakita na lang natin na ito yung halaga ng kambing para naman patas, no? Para patas. Okay? Tapos, anong gagawin natin? Paano natin gagawin ito? Pagkatapos, ipaalam sa loob ng 1 taon. Paano natin i-announce? Paanong pamamaraan? Sabi ng mga ulama na kung paano natin i-announce, dapat sa isang lugar, dapat unang-una, pag nakakuha tayo ng ganito o kaya nakita tayo ng isang lukata, ay kailangan natin pumunta sa isang lugar o kung saan yung mga mirong matataas. Halimbawa, kapitang baryo, mga in charge sa lugar na yan, doon natin ipapaalam ang ating napulot. No? Tapos, pagkatapos niyan, ay sasabihin natin, i-announce doon. I-announce. Pagkatapos ng i-announce, halimbawa, pag-announce naman, kung paano ang pamaraan ng pag-announce, kailangan hindi natin sasabihin kung anong nakikita nila. Halimbawa, kasi kung mayroong magpunta doon, sabihin mo, pera, baka sabihin, oh, nawalan ako ng pera. Di ba? So, kailangan hindi mo babanggitin sa kanya kung anong nawala mo. Kung ano yung nakikita mo. Kung anong napulot. So, halimbawa, may pumunta, sabi niya, nawalan ako bro. O, anong nawala sa'yo? Nawalan ako ng bag na maliit, tapos yung tali na black. O kung tumama yung sinasabi niya sa nawala at nakita mo na black ganito tama doon, huwag mo na siyang pahirapan, ibigay mo na agad. Pero kung sa tingin mo naman na siya ay parang alanganin, pwede ka namang magdagdag ng, halimbawa, magtatanong ka, sabihin, ano bang laman? Halimbawa lang, magkanong pera, no? So ngayon, pagka tinanong mo na siya, halimbawa, okay na, pero isang araw, hindi pala, halimbawa, hindi dumating ang tao, hindi dumating yung tao na naghahanap. Ngayon naman, sinasabi dito, ipaalam natin 1 taon, paanong pamamaraan? I-announce natin sa 1 taon, no? I-announce sa 1 taon. Ang pamamaraan, sabi ng mga ulama, ang pag-announce ay dapat 1 linggo, 2 times a day. 2 bisis sa 1 araw. 2 bisis sa 1 araw. Kasi yung time na yan, yung tao na nawalan, ay talagang todo hanap yan siya sa nawalan niya. Kahit sino naman, no? Pag nawala, kunti lang, kahit tukidi, hanapin pa natin. Pero dito, 2 times a day, no? 2 times a day. Sa 1 linggo. Pangalawang linggo, 1 time a day na lang. Tapos, pangatlong linggo, 1 time a week na lang. Hanggang sa umabot ng 7 weeks, pagkatapos niyan, 1 time a week lang yan, Isa-isang bisis. Halimbawa, kung Friday, every Friday ka lang mag-announce. Every Friday ka lang mag-announce. Hanggang umabot ng 7 weeks. Okay? Pagkatapos ng 7 weeks, ay mag-start ka na magpa-announce every month hanggang sa umabot ng 1 taon. Every month hanggang sa umabot ng 1 taon. Okay? Ngayon, ang tanong, saan naman natin to sila i-announce? Saan natin ipapaalam itong mga nakita natin, na lukata, na pulot natin? Halimbawa, ito, 2 lugar na pwede nating ipa-announce. Halimbawa, sa market, yung maraming tao. Sa masjid, dito sa labas. Hindi pwede sa loob. Sa labas. Tapos, pag dumating na ang tao na, ganyan, binigay lang niya. Kaya pagdating na, halimbawa, bumalik yung tao, ibinigay niya. No? So, meron ba tayong tanong dito bago tayo pumunta sa kasunod? Basta ito, ang luga ay yung bagay na napulot. Ano, bro, tanong ko lang. Tanong. Kung umabot ang 1 taon at wala pa rin, anong gagawin doon sa napulot? Manatili na sa'yo yun. Manatili na sa'yo. Pero, nandiyo na sa'yo. Pwede mo lang gamitin, kagaya ng sinasabi dito. Pwede mo lang gastusin, wali sa'yo. Pero, hindi ibig sabihin, sa'yo na yun, no? Hindi na yun sa'yo. Kung dumating sa anytime, panagutan mo yun. Pero pag wala nang naghahanap, Kung pera, nagastos mo na, dumating yung babalik mo yun lahat, no? Karoon pa rin. Ang karagdagan nito, may radagdag pa natin, halimbawa, kasi malay yung pinagreportan mo, no? Halimbawa,
pupunta ka dito sa masjid, malayo ang bahay mo, lagi kang gumagastos, no? Halimbawa, binawasan mo yung pira, mananagot ka doon. Kailangan mong ipapaalam doon sa mismong kaukulan o kaya kung saan. Ipapaalam mo doon na itong ginastos ko, nakakagastos ako, para pagdating ng isang araw, sa tao na yon nakukuha, ipapabawas mo doon sa nagamit mong pira. Paano bro kung ang nakapulot namatay? Napulot na matay? Oo, ang nakapulot Ang namatay. Namatay na. Walang bala doon. Hindi ka nakuha. Tanda mo yung mga nagtatanong ha. Tanda mo yung mga nagtatanong sa'yo. Bahala ka na kung saan napupunta yun, di doon na mapunta kung sino yung sumusunod sa'yo. Halimbawa, ganito, mayroon pa namang bagay na iba. Halimbawa, yung bagay na yun, dahil wala pa o kaya kung sa tingin mo, pwede mo rin naman doon mo na iwanan sa kinaukulan. Kung sa tingin mo, alanganin ka, pwede mo naman doon. Kasi sinang-ayon mo naman doon. No? Kung namatay, alam mo naman nila, dalawang tao naman nakakaalam doon. Yung kaukulan at saka ikaw. Kung namatay ka, pag may naghahanap, mari din sila pumunta doon. Pwede rin kaya sa pamilya niya mismo, ipaalam na ito yung pera na pulot ko, halimbawa. Kasi magkasama man sila. Siyempre, malalaman din. Kasi ina-announce din niya, no? Lahat, ina-announce niya. Sagutan ng mga kapulot ulit. Ano pang sagot na iba? Para papatuloy natin pagkatapos nito, no? So, nalaman na natin na pag-announce, anong tali, kulay, isang taon, saang lugar natin ipa-announce, at ano yung napulot, saan natin pwedeng pulutin, na bro, na malinaw, di ba? Malinaw. Now, kasunod. Sabi mo kanina bro, sa estila. Istila. Ang literal yung kahulugan niya, sa estila. Ang lukata ay mapupulot sa daan, sa lupa, walang palatandaan, walang pagkakakilanlan. Tama. Sabi mo ba na pag napulot sa taas ng puno, hindi kasama sa lukata? Hindi, tama. Paano yung napulot sa loob ng bus, halimbawa? Hindi rin matatawag na lukata. Kasi yung bus, merong nagmamayari dyan. Madali lang siya ma-trace, no? Mahanap. Kailangan din doon, malinaw doon sinasabi na walang marka, wala lahat. Walang makikitang bakas kahit ano, no? So, sa bus, alam mo na, makikita mo doon. Wala, di mo alam kasi nagbababa. Yung bus naman, simpre, pag may nagreklamo, kukontak lang doon sa bus. Okay, sa driver na. Madali na. Sa driver. Madali na lang. Kasi No? hanapin siyempre sa driver ng sinasakyan. Yung sa pasok. Yung pupunta ng nawawala. Sa driver. Sa bus driver. Basta marami ng paraan pagdating doon. No? Madali mo nang Hindi mo pwedeng kunin yun. Hindi sa pasok sa lukata. Hindi pa. So, kasi lupa ang binanggit natin. Ibas man yun. Ha? Akyat ka sa bahay, nakita ka dyan, hindi man matatawag na lukota. Basta malinaw na sinasabing lukota, nasa lupa. Kahit pa yung bus, ipagpalagay natin nakaapak sa lupa. Hindi na. Hindi nakasali. Balikan natin yung kung ano yung kahulugan niya, no, sa estila. Inshallah. Okay, kasunod. Wala nang tanong. Patuloy ko na. Ngayon, kung wala na kayong tanong, ako naman magtatanong. Ito. Ang tanong natin ngayon. Halimbawa, sa labas naglalakad ka, no? Naglalakad ka. Nakakita ka ng pira. Tika, ano ba ito? Pira. Legit ba ito? Legit ba itong nahulog? So, nagdalawang isip ka, no? Nagdalawang isip. Paano natin? O isa lang ba itong experiment? O kaya baka prank lang? Baka ba viral ito? Mabiral tayo. Baka may kamera ito? Yan, matinding tanong. O ano naman natin ang gagawin ngayon? Paano natin susolusyonan ngayon yan? Nag-isip ka na, paano mo gagawin, bro? Anong gagawin? Bro Gino, paano natin mahanapan ng paraan yan? Sakit sa ulo, di ba? Papawisan ka, malaki ng ulo mo. Anong gagawin natin dyan? Question. Ito na ang solusyon. Sasagutin natin, ha? Ito bro, tatanong ka, sige. Pwede nga, magtawag ka ng witness na meron kang makita. Mari din. Kung merong ibang tao sa paligid mo, nagtera dito.
So bro, kung pumasok sa iyo yung nag-aalanganin ka, yan paano mo sa pinakaukulan para sila yung... Oh, sige, ito, so solusyonan natin, no? Meron dito. Okay na. Solusyonan natin, ha? Ito, meron siyang 5 hatol na pwede nating hanapan ng paraan. Kapag natagpuan ng isang Muslim ang isang lukata, dapat ba niya itong kunin o hindi? So, 5, mustahab, kanais-nais, sunnah, mubah, pwede at hindi pwede, wajib, obligado, makro, di kanais-nais, haram, pinagbawal. Na, mustahab, ibig sabihin, sunnah, pwede mong pulutin. No, kunin mo na. Normal lang, kasi sunnah, no? Mubah, pwede at hindi pwede. No? Halimbawa, kagaya ng nakita nyo kanina na picture, ay nakikita nyo doon, medyo alanganin ka kumuha. So, dito ka nahuhulog. Pwede ka dyan. Alanganin akong kumuha nito, huwag mong kunin. Pero kung sa tingin mo, kung sa tingin mo, kaya mo na, kunin mo na lang. Huwag ka na mag-ano. So, ang mubah, ibig sabihin, ay pwede. Ang pinagmulan niya, ang pinaka-original niya ay pwede. Oh, so, ikaw na bahala. Ngayon, wajib. Ang wajib ay yung, halimbawa, nakita mo dyan, o kaya yung pira, o kaya isang mga bagay na nandiyan dyan sa kalsada, nakita mo na sa tingin mo wala ng mga tao mapagkatiwalaan, ikaw na lang mag-isa. No? Ikaw na lang mag-isa. Na? At kung sa tingin mo hindi mo kukunin ito, mapunta sa iba, maiwaldas o kaya mapahamak o kaya, ha? So, wajib na sa'yo. Kailangan mo na ito dahil pag-aaksaya sa kayamanan, no? Di pwedeng mag-aksaya sa kayamanan. Kaya sagipin mo na siya, kunin mo na dahil obligado sa yun, no? Makro. Pag sakali naman nakakita ka ng isang bagay, kaya mong kunin, pero pagdating ng mga 2 linggo, 1 linggo, pakiramdam mo magagamit ko rin ito kasi nahinga lang ako ng pera. Halimbawa, no? Pera, nakikita mo tapos kailangan mo rin na pala ng pera. Magagamit mo rin. So, di ka nice. Hindi mo pwedeng, mas mainam na hindi mo na kukunin kasi kung magagastos mo rin. Di ba? Haram. Halimbawa, pag alam mo na sa sarili mo, may pera diyan, kaya kailangan ko pa naman ng pera, magagamit ko to agad. No? So, sa paglalagay mo na magagamit mo siya kaagad, hindi mo na kailangan kunin. Dahil hindi mo mapagkatiwalaan sarili mo, no? Haram para sa'yo na kasi alam mo na gagamitin mo yan. Na? So, inshallah, yung sagot na yun, doon sa pinakita natin, doon sa mga tanong, ito na yung sagot. 5 paraan na hatol doon sa topic natin na itong lukata. So, tanong pa ulit. Kung anong pang tanong nito? Para magpatuloy tayo, tapusin na natin, inshallah. Mustahab. Di mo na-explain kung paano saan naging mustahab o kanais-nais. Mustahab? Ayun, sinabi ko sa'yo, yung mustahab, sunnah siya, sunnah. Paano siya lagi sunnah? Sunnah siya, ibig sabihin, sunnah na, kunin mo na lang siya. Kunin, wala lang question. Kung gusto mong kunin mo lang siya. Kunin. Explanation, paano siya naging sunnah? Gusto mo yung ipaliwanag natin na isang, gusto mong malasi, okay. Ito siyang sunnah, pagka ginawa mo siya, may ganting pala. Pag hindi mo naman ginawa, ay wala namang kaparusahan. Doon pumapasok ang sunnah. Huwag mo akong bawian. Ano pa? Bro? Pagkatapos nito kasi meron na akong tanong at tapusin ko na. Inshallah. Malinaw na. Yun ang lukata, yun ang pulot natin, tapos paalam, lahat. Ito na yung solusyon doon sa mga Yung sa harap naman, di ba? Ba't di mo pwedeng pulutin? Medyo naman tayong wadiyan na sinasabi mo. haram? Hindi, ang ibig sabihin dito, kung sa tingin mo naman, bigla mo na lang, kasi magagamit mo wala kang tiwala sa sarili mo. Nagkakasala ko doon, haram. Kung purpose mo na gamitin mo yun. Haram. Wala mong gamitin mo, tapos may wadiya. Bro, yung wadi, alam mo naman kasi pinaniwanan ko after 1 year, di ba? So, hindi ka pa makakapasok.
kasi gusto mo agad gamitin eh. So, makikita Paano naman pagka biglang pumunta yung tao, nandyan na agad, no? Tapos na magamit mo na. So, pero ang una-una dito, yung layunin natin siguro. Kasi yung layunin mo, pagka nagamit na, wala na. Magkakaroon na tayong haram. Tsaka yung pagpulot mo, interest mo, hindi mo na ipabalik. Sa interest nga. Nag-isip ka na ng masama. Tapos ginawa Depende sa sagot sa akin, mga katana, no? Yung intention na Doon sa harap. Doon siya papasok sa harap. Ano pa? Ano pa? Sabi mo, Yung mga nagtatanong sa'yo, alam nila yung sagot. Nahirapan ka lang nila. Okay na. Bawian mo na lang. Nakailang minuto na ba ako? Mag 30 minutes na ako. So, ayun lang. Wala na tayong katanungan, bro. Sino pang may ano? Okay, tatapusin ko na ha. Ngayon, meron akong huling tanong. Ito, naku, ang laki nito. Gold. Gold. Itong gold na yan. Ano naman ang gagawin natin dyan? Saan naman natin yan siya ilalagay? Sa hatol. Anong gagawin mo dyan? Pagka meron kayong makakahanap ng ganyan. Yan ang iiwanan ko sa inyo. Kayo na mag-isip paano. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasabihin mo lang namin yung sagot namin. Kayo na. Kasi tinuro ko sa inyo eh. Paano wala namin sagot namin? Ngayon, homework na ninyo yan. Sa inyo na yan, no? Ito. mo na yung sagot namin. Assignment sa inyo yan. Kasi naituro ko na sa inyo lahat. Ito na lang. Sa ganyang laki ng ginto, bro, hindi na mapulot eh. Naiiwan lang yan dyan. Kayo na magdesisyon paano gagawin yan. Wala naman. Kaya tipak-tipakin natin siguro. Hati-hati ulit tayo. Ayun lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Yun lang po. Tinapos ko ng aking discussion patungkol sa Lukota. Naway naintindihan natin at masaya tayo dito. Maraming salamat. Alhamdulillah.